Hi guys, good morning. This is Vic Tiro para sa ating show na ito. For entertainment purposes only, Vic on Fire. Vic on Fire. Welcome po. Good day po sa inyong lahat mga kababayan. Ito po si Vic Tiro na nagsasabi sa inyo magandang araw. Muchas gracias. Domo arigatou gozaimasu. Alright. Thank you very much. Maraming salamat. Yan ang magandang araw na good vibes natin ngayong araw ito para sa inyong lahat. Ngayon sa show natin na Vic on Fire, pag-uusapan po natin ang pagdating ng eleksyon ngayong Mayo. Malapit pa hiyan ngayong Mayo. First week of May, ay election na. So guys, pag-usapan sa clean programa ito ng Vic on Fire, pag-usapan natin ng malapit ng eleksyon. Kayo po ba, guys, ay meron ng mga siyempre napupusukan? Meron na kayong gustong ibotong kandidato para sa Mayo na idarating na ito. Guys, sa payo ko lamang sa inyo, pag-aralan nyo mabuti ang plataforma, pag-aralan nyo mabuti ang background, pag-aralan nyo mabuti ang mga sinasabi ng mga politikong ito. Hindi natin sinasabi na ako ay payo sa uno, no? Ako ngayon dito bilang isang inyong broadcaster sa programa ito na Vic on Fire, na walang pinapanigan pagdating sa politika. Pagkamat meron ako napili, pero pag-uusapan po natin mga bagay-bagay na ito na wala akong sinasabing nabanggit ng politiko kung sino ang aking iboboto. Ang aking tanong sa inyo ay ganito: kayo ba meron ng pinili o may napupuso ang kandidato? Sabi ko nga sa tip na binigay ko sa inyo, ngayon sa inyo, pag-aralan yung platforma, pag-aralan yung background, pag-aralan ninyo ang personalidad ng bawat kandidato pagkapangulo. Yan bang pangulo na yan, may tumatakbo na pag binoto natin, makakaangas sa tingin nyo sa ating bansa. Maganda sa ekonomiya. Number 1 kasi ekonomiya. Diba? Para maraming magkaroon ng trabaho. Para marunong ang ating presidente, paano patatakbuhin ang ekonomiya ng ating bansa. Paano siya makipag-relasyon sa ibang bansa. Yan. Foreign policy. Diba? Yung mga anong gagawin ng ating kandidato na nilalatag nila kanilang plataforma pagdating sa mga bagay na ito na maaaring makatulong sa ating bansa, sa ating mga Pilipino, guys. Diba? Kaya dapat pag-aralan mabuti at pakinggan, himay-himayin ang mga sinasabi ng mga kandidato na ito. Sila ba ay puro dakdak? Sila ba ay puro flowery words sa mga ganyang salita na yung bang Pilipino naman yung sadyan talaga makukuha ang loob nila para iboto ang kandidato na ito. Diba?